Privet Uzbekistan! Hello, it's me again, Bonnie. In today's video, we're traveling from Tashkent to Samarkand by train. Tara! Rampa tayo! Ayan, pa-train station na ako papuntang Samarkand sa Tashkent North. And then, ito yung accommodation apartment siya. Hindi siya hotel, hindi siya hostel. Apartment siya. May nanglibre sa akin. And natulog na ako dito sa Tashkent. Hindi na ako masyadong gumala. Babalik ako dito sa isang araw. Kasi yung flight ko pa Dubai dito sa Tashkent. Tignan ko kung may time ako lumabas. Depende sa arrival ko from Samarkand. Kasi pagbabalik ako magubas na ako dahil nung chinek ko yung mga train time, hindi siya pasok sa oras and yung available na is gabi, which is hindi umaga na yan ng madaling araw or madaling araw na ata yung dating. Ang flight ko around 9 AM, so hindi siya pasok. Kailangan dumating ako ng gabi. So ayan, tahimik-tahimik. Medyo malamig naman pero hindi sobrang lamig. Excited ako pumunta ng Samarkand and after that Tajikistan. Sa border lang naman siya kaya yun na yung pang-apat kong stand during this trip. Ayan, nandito na ako sa North Station sa Tashkent or Toshkent. And pupunta na tayo ng Samarkand. Sana tama yung station na napuntahan ko. Dalawa kasi yung station dito. So kapag re-search or sinearch mo sa Yandex, address kasi lumalabas hindi naman nakalagay dun kung north. So ayan, tara na sa loob. Nagpa-print na ako ng copy ko sa 12 ko ako nag-book online. So 1 plus din siya. And sana dito tayo. Ito yung view sa harapan ng train station. Ayan. So far mag 8 AM pa lang. So kung nagkamali man ako ng station, may time pa akong lumipat. Ayun orasan nila. So ayan, nandito na ako sa train station. Madali lang naman magtanong. Parang tinitingnan lang nila yung papel ko. Tapos tinuturo kung saan ako papasok. So ayan, maaga pa naman. Pero papasok na tayo. Baka maiwan tayo ng train. At may seat number din ako. So number 9 yung track ko. Seat number 027. So ayan, narampa na tayo ng Samarkand dito sa Uzbekistan. Andito na ako sa loob ng train station. Ito yung seat ko, 27. Yan yung upuan ko. So may cashier ako. So ayan, CR muna tayo. Nag-offer yung captain ng ng matutulugan. Hindi ko lang kung bakit siya nag-offer. Ito ata yun. Translate niya sa phone. Hindi ko alam kung anong eksena. Baka harbatin ako Charot. So yung CR. So ay nasa loob na ako ng train papuntang Samarkand. Bumili ako ng coffee. Mura lang to. 10,000 som. Para siyang 50 pesos. Parang gano'n. And then, yung CR pala dito sa train, mag-o-open lang siya kapag uma-under na daw. Tinatry ko kasi buksan ayaw ma-open. Well, so far wala akong katabi. See you Samarkand. Uzbekistan is the most conservative stand I've visited in Central Asia, so as a trans person, I try to tone myself down a bit. Still, I notice that people here mostly see me as a typical woman. Samarkand, one of the oldest cities in the world, famous for its Silk Road history, stunning architecture, and deep cultural roots. I'm excited to explore what this legendary city has to offer. I'd recommend booking your ticket in advance. The local website didn't work for me, so I booked mine through 12Go for 16.06 euro. The journey takes around 3 hours and I really enjoyed the stunning, beautiful views. Ayan, ang lagayan ng mga luggage dito sa train. Pababa na kami. Ito ng aking luggage.
Ayan, nakarating na kami dito sa Samarkand via train from Tashkent. 3 hours yung travel time nung nabook ko. And smooth lang naman yung travel. Hindi naman siya nakakapagod. Ito lang nakakapagod at may maleta ako. Ang laking maleta, mabigat. So ayan, maaga pa ang check-in time ng usually ng accommodation, di ba, after lunch. So itry ko kung pwede nang mag-check-in. And mag-Yandex ulit tayo papunta doon. So ayan, I'm so excited to explore ang Samarkand naman dito sa Uzbekistan. Ito na ang train station dito sa Samarkand. Wala pa akong train ticket pabalik ng Tashkent kasi hindi nga pasok yung time. Pas na ako para mag-book ng Yandex. Alam nyo naman, usually sa labas yung sakayan ng hindi airport taxi. So ayun, wala pa akong ticket pabalik ng train kasi nung china-check ko yung 12 ko, gabi na yung available na ticket. Kaya kapag mag-Samarkand kayo, mag-book kayo in advance. And yung link, yung official website nila sa train, hindi gumagana sa Pinas. So itry ko mag-book from here kung gagana ng train pabalik. Pero ang plan B ko is magbabas na lang ako, parang 5 hours to 6. So tiis ganda. At kailangan natin makabalik ng Tashkent kasi doon yung flight ko pa balik ng Manila. Pero magle-layover ako sa Dubai. So ayan, palabas na tayo. Ayan, nakabook na ako ng Yandex. 100 plus lang. Ang mura dito sa Uzbekistan. Pero 14 minutes pa, so hintayin natin. So ayun, nakasakay na ako dito sa Samarkand, pupunta sa aking accommodation. Malayo rin pala yung train station, sabi ng Yandex 30 minutes. Tapos yung pamasahe lang is 100 plus. So ang mura-mura dito sa Samarkand. Na-compare ko siya kasi galing ako ng Almaty, Bishkek sa Kyrgyzstan, tsaka dito. So dito yung pinakamura in terms of Yandex taxi. Tapos next is Kyrgyzstan, tapos Almaty. So ayun, yung difference niya is konti lang naman. Saka pasok na pasok talaga ang app na to. May mga kuha naman dito, bus, or pwede ka mag-commute ng train. Ano yung monorail ba yun? Yung dumadaan, or tram. Pero hindi ko trinay kasi mura lang yung taxi. Kaya hindi na tayo magpapaka-effort dahil may luggage tayo. Ayan, 30 minutes pa to. So mag-emote-emote muna ako rito. Andito na pala ako sa aking accommodation. Nag-check-in na ako. Pina-check-in naman ako ng mas maaga. Kasi mga mag-1 PM ako dumating. So itong kanilang parang kainan dito. Parang pwede ka mag-order. So ayun, bumabela pa ako kasi napagod din ako nagbiyahe. Train for hours. And yung mga tourist area pala dito sa hostel ko sa Registan, walking distance lang sila. So balak ko pumunta muna sa bazaar, maghanap ng ref magnet. Yun naman yung lagi kong hinahanap sa mga travel ko. And then after that, i-check ko yung Registan, yung pinaka main attraction dito. Walking distance lang siya. Nakita ko na siya actually. Tapos tomorrow na yung iba. Then mga after lunch, pag check out ko, magabiyahin na ako papuntang Tajikistan kasi malapit lang siya. Sa border lang naman ako. And kausap ko na yung accommodation doon, sa Juma Boy Guest House. Nag-avail ako ng kanilang transportation kasi malayo yung 7 Lakes, 120 USD. For now, nag-enjoy ako sa mga architecture dito. Medyo magaganda ha. Hindi siya, ina-expect ko yung parang luma. Hindi pala. Medyo maganda rin pala yung mga architecture. Kaya ilaban na natin ang lakaran mamaya. Ito na palang aming accommodation. Yan. Ito male ata. Ito pinili ko mix. Mas okay din yung, kasi diba, Tranelia tayo, so mix lang. Which is good choice naman kasi hindi siya punuan. Isa lang yung roommate ko. Dito yung bed ko sa baba. And gusto ko yung vibes. Walang tao dyan, wala rin sa taas.
Ito yung bintana. Yan. Tapos dito yung CR, pero as usual walang bidet. Ayan. Oh, di ba? So magpe-prepare na ako, then maglalakad-lakad tayo. Kailangan ko makahanap ng ref magnet sa bazaar. Ayan, palabas na ako papunta sa bazaar. And nadaanan ko rin yung Registan dito malapit sa aking accommodation. Yun yung pinaka main attraction dito. So pupunta ako dun sa loob siguro mga 5 PM. Pero makakapag-picture ka na sa labas rin kasi. And then kailangan ko bumili ng mga ref magnet. Tsaka kailangan ko bumili ng bonnet siguro. Isusuot ko papasok sa Dubai. Yung panglalaki. So ayan, malapit na tayo sa Registan. Ito ang pasilip sa Registan. May entrance dito, parang 300 something in pesos bawat pasok. Hindi ko alam kung anong pasok yun, kung dito ba or sa loob mismo. Ayan. Center dito. Ganyan lang, aura-aurahan. So ayan, super lakad ako papuntang bazaar. Ilinaban ko na naman ang aking heels. Natutuwa ako sa mga architecture nila. Tapos, so mas quiet dito. Kailangan hindi tayo aligaga. Kaya, super kwan lang tayo. Cover ng skin. Pero naka-heels. Ayan, meron ako nadaan ng mosque ata yung ganito eh. Sa Samarkand. So, Muslim dito. And mukha naman silang halo-halo na. Para yung Muslim siya, pero hindi katulad ng ibang country na super conservative. Pero mas conservative dito. Ayan, papasok na tayo sa Ziob Bazaar. Ito na yung bazaar nila. Sana may ATM para makapag-withdraw na ako. Pero may cash pa ako, withdraw ko sa Tashkent. Ay. Ayun, oh. Super tingin mga tao sa akin dito. Di ko alam kung bakit. Dahil ba naka-heels ako. Wala naman ako pinapakitang skin. Ayan, super tingin sila sa akin. Eh, super takip na nga ako ng mga skin, di ba? Siguro kakaibang mukha. Tapos, naka-heels. Ito na yung bazaar na. Para may mahanap akong souvenir. Ito. So, try natin dito baka may souvenir na pwedeng card. Ayun, bumili na ako ng mga souvenir, ref magnets. Ito, 1,000 lahat to. Ayan, sa bazaar lang ito. So ayan, marami pa pala sa loob. Pero syempre, usually sa looban, di ba, parang cash lang. So doon na muna ako sa my card. Naghahanap ako ng bonnet. May sombrero, pero di ko kasi alam kung bagay kung mag-sombrero. Ayun, tingnan natin kung may bonnet dun. Dami siya. Ayan, nag-withdraw na ako dito sa bazaar nila, sa Ziob Bazaar, sa Samarkand, Uzbekistan. So meron namang ATM na 6 digits ang pin sa likod ko. So madali lang mag-withdraw dito. Nag-withdraw na ako ng malaki kasi pupunta ako ng Tajikistan tomorrow sa Panjakent. Tapos pupunta ako ng Marguzor, yung 7 Lakes. Mag-stay ako doon ng 2 nights. And meron akong $100 na binili sa Pinas, and yung remaining babayaran ko yung accommodation tsaka yung transportation ko in Tajikistan, Somos. So kailangan ko mag-withdraw, ipapapalit ko sa border. 1 hour lang yung travel time from here sa border ng Tajikistan. So kung sabi ko sa may-ari ng accommodation, kung kukulangin ako ng pangbayad, pagbalik ko ng border, idaan nila ako sa ATM machine para mabayaran ko sila. So ayun, madali lang naman kausap yung mga mga accommodation kasi nag-uusap kami via WhatsApp.
Maghanap tayo ng pangtanggal ng nail polish kasi papasok tayo ng Dubai. Ayan, inuna ko talaga dito sa bazaar kasi baka pag nagmamadali na wala na akong time bumili. So nakabili na ako ng ref magnet, pangtanggal ng nail polish, tapos pang bonnet. Kasi kailangan kong mukhang lalaki pumasok sa Dubai. Bonnet na pang lalaki kasi mga dala ko pa girl. So ayun, kain muna ako bago ako bumalik ng Registan. Kasi meron daw pa show or pa ilaw pag gabi. So 4:30 pa lang. Then babalik ako dun mga 5 para sure na sure. Diba, kain muna tayo. So ayan, ito yung pinakamatino kong pagkain dito sa Uzbekistan. First time kong lumafang ng local food. Kasi kahapon, nag-grocery lang ako ng mga unhealthy food. So ayan, pati nung sumakay ako ng train. So ngayon kakain na ako. Ayan. Ito parang 200 something in pesos. Tapos yung kape di ko sure. Rakmat, yes, Rakmat. He? Or okay. Rakmat. Parang 200 something in pesos lang to. Mura lang siya. Di ko alam kung ano to, kung beef ba or kabayo. So kakain na ako, gutom na ako. I'll be sharing more of my Samarkand adventures in my next vlog. Thank you so much for watching. Spasiba, Rahmat. Until then, bye for now.